Isang mapagpalang gabi nga po sa ating lahat, lalo na sa ating Panginoon at sa mga nanonood po sa live stream. Samahan niyo nga po akong basahin ang mga awit chapter 145 verses 1 to 2. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin at pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Purihin ang salita ng Diyos. Ngayon naman po ay samahan niyo nga po ako sa pambungad na panalangin. Tayo po ay imukot panalangin. Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito. Kami po ay pinagkalooban niyo po ng pribilehiyo upang makalapit, makapagpuri at makapanambahan sa inyong harapan. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran po sa mga nagawa po ng pagkakasala. Pagkalinisin niyo nga po kami, O Lord, upang maging karapat-dapat po sa inyong banal na harapan. Itinataas din po namin sa inyo, Lord, ang mga gagamitin niyo po sa inyong gawain. Ang tutugtog na taawit po, patuloy niyo po silang gamitin mightily and effectively at patuloy i-anointing po. Ganun din po ang aming pastor na gagamitin po ninyo, patuloy niyo po siya bigyan ng wisdom and knowledge at patuloy na anointing po ang gumaloy sa kanyang buhay at patuloy na i-bless po, ganun din po ang kanyang mga mahal sa buhay upang patuloy na maging blessing din po sila sa amin, O Lord. At itinataas din po namin sa inyo, Lord, ang katagumpayan po ng inyong gawain na anumang pong hindrances o masamang gawa ng kaaway ay amin itong sinasaway in Jesus' name. Ngayon pa lamang po ay naangkin na namin ang katagumpayan ng inyong gawain. Itinataas ko din po, Lord, ang lahat po ng makikinig po sa live stream na ito na kayo po ang patuloy na humingi po sa kanilang puso at buhay, O Lord, na kayo po ang patuloy na makilala sa aming buhay at patuloy na maghari, O Lord. Maraming salamat nga po, Lord, sa lahat po ng mga pagpapala na aming natatanggap. Ngayon pa lamang po ay dinedeclare na namin na ang bawat panalangin namin ay inyo po ginagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating pag-aawitan na pangunahan po ni Sister Sheena. Tayo po ay umawit ng masasayang awitin sa ating Panginoon. Tunay nga po na walang imposible sa ating Panginoon. Kaya awitan po natin siya. Kaya niya gawin lahat.
awitan ng ating Panginoon sa kanyang dakilang katapatan sa bawat isa sa atin. Awitin po natin ang dakilang katapatan. Ay buti na aking Panginoon, magtatapan sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag, katulad ng pagsinag ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay tamlang. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking purihin. Dakila ka, O Diyos, dapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Minsan pa, sadyang kay buti na ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay tamlang. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking purihin. Dakila ka, O Diyos, dapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y laging pupurihin sa buong mundo.
Yes, Lord God, tuloy nga, Panginoon, na ika'y dakila, Panginoon, sa lahat ng panahon, Panginoon. Sa inyo lamang kami, Panginoon, magtitiwala, Panginoon. Ano man pong mangyari, Panginoon, sa aming paligid, Panginoon. Sa inyo lamang, Panginoon, ang aming pagtitiwala, Panginoon. Alam namin, Lord God, hindi mo kami pababayaan, Lord God. Sa inyo lamang, Panginoon, ang aming papuri, ang aming pasasalamat, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon, sa kalayaan, Panginoon, sa privilege na ito, Panginoon, na kami, Panginoon, ay makaawit, Panginoon, na may kalayaan at makapag-aral ng iyong banal na salita, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Patuloy, Lord God, sa inyo ang aming papuri, ang aming pagsamba, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon naman po ay ihanda na natin ang ating mga puso't isipan sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos na ihatid po ni Pastor Ed. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. At sa gabi pong ito ay muli tayo mag-aaral ng kanyang mga salita. Ito pong tinatalakay po natin ay serie po ng pag-aaral po sa 1 Peter chapter 2. At ngayon naman po ay ating pong tatalakayin yung verse 11 hanggang verse 12. At ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos. 1 Peter chapter 2, verse 11 hanggang verse 12. Mga minamahal, pinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at walatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. Ang ating pong tatalakayin ay meron pong pamagat, Living Godly Lives in a Pagan Society. At ito po ay hango po sa chapter 2 ng 1 Peter, verse 11 hanggang verse 12. At kung papansinin po natin, sabi nga pong ganyan, katulad nga po ng pinag-aralan natin nakaraan, tayo daw po ay mga citizens of heaven. Ibig sabihin, tayo daw po ay mga dayuhan at nakikipamayan lamang po sa mundo pong ito. Pero ipinapakita rin po dito na kailangan daw po bilang mga mamamayan ng langit, at sabi nga pong ganyan, hindi naman po natin iiwasan yung mga tao na kung saan daw po ay mga tao na naliligaw ng landas ng kanilang buhay. Bagkos ipinapakita po dito na kung saan daw po ay kailangan daw po natin ingatan ang ating mga sarili na kung saan ay wag ho tayong mahawa ng sistema o anumang kasamaan ng mundo pong ito. In 1 Peter chapter 4 verse 4, ipinakita po diyan ang salita ng Panginoong Diyos. Sabi nga po, nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya kayo'y kinukutya nila. Ibig sabihin, mula nung tayo makakilala sa ating Jesucristo, merong pagtatanong po sa kanilang mga kaisipan kung bakit hindi na tayo sumasama sa kanila. Pero ipinapakita dito mga kapatid na kung saan bilang mga mananampalataya ni Kristo Jesus, ika nga ay bago na yung ating isipan At ipinapakita rin po dito na kung saan tayo mga tumanggap kay Kristo Jesus, gusto natin bigyan lugod, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, paano natin gaganapin po yung sinasabi po na pamumuhay na makadiyos na pamumuhay sa paganong lugar na ating po kinabibilangan? Alam po niyo, mayroong mga hakbangin po dito na sinasabi po sa Bible, na katulad po ng binasa natin. Unang-una, ipinakita diyan sa verse 11, we must practice inward purity. Kailangan daw po, sanayin natin sa ating buhay yung sinasabing panloob na kalinisan. At kung makikita po natin dito sa verse 11, sinabi ni Apostle Peter, sabi niya, Beloved, I urge you as sojourners and exiles. Ang sabi niya ngayon, to abstain from the passion of the flesh. Yung word na abstain, kapag tinagalog po natin yan,
maliwanag po yung sinasabi dyan ng salita ng Diyos. Kailangan daw po iwasan, kailangan daw po talikuran. Ano daw po yung dapat talikuran? Ang ginamit niya dito, the passion of the flesh. Alam ba ninyo, sa iba't ibang translation, ipinakita po dito ng salita ng ating Panginoon. Sa Amplified Version, itong sinasabing passion of the flesh, this honorable desire. Kapag tingnan po natin ito, yung mga nakakahiya, nagbibigay ng dungi sa karangalan ng isang tao, ginamit po yan, this honorable desire. Sa New King James Version, ginamit ang mga salitang ito na dapat daw pong iwasan itong sinasabing fleshly lust o makalamang pagnanasa. Pagdating naman sa New Living Translation, ginamit ang salitang ito na kailangan daw pong iwasan yung sinasabing worldly desire o kaya naman ay makamundong pagnanasa o pagnanais. Sa New International Version, ginamit daw po yung sinasabing salita na sinful desire. Ito daw po yung mga makasalanang pagnanais o pagnanasa. Ngayon po, sabi nga po sa salita ng ating Panginoon, kailangan daw po nating talikuran, iwasan ang lahat ng ito. Now, kapag sinabi po nating sinasabi na dishonorable desire, fleshly lust, worldly desire, sinful desire, ano ba binabanggit dito ng Biblia? Alam po ninyo, ito'y tumutukoy lamang po sa gawa ng laman ng isang tao. At kapag tingnan po natin yung Galatian, katulad nga po ng sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, ipinakita dito yung sinasabing work of the flesh, okay, or fruit of the flesh. And what is the fruit or work of the flesh? Sabi nga po sa Galatian, chapter 5, verse 19 to 21, hindi makakaila ang mga gawa ng laman, pakikiyapid, kahilayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit-galit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas sa pagsasaya, at iba pang katulad dito. Muli ko kayong binabalaan, ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng langit. Kaya po, makikita natin, merong babala. Ito daw po yung sinasabing binabanggit po ng salita ng Diyos na makalamang pagnanasa o kaya naman ay mga nakakahiyang nagbibigay ng dungi sa buhay ng isang tao. At yan ay kasalanan sa mata ng ating Panginoong Diyos. At sabi nga po sa salita ng Panginoon na kapag tayo daw po ay namumuhay ng ganitong pamumuhay, sabi nga po, ay hindi kailanman magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman po, sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 3, sinabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, "For this is the will of God, your sanctification," okay, "that you should abstain from sexual immorality." Ibig sabihin, lahat daw po ng sexual na immoralidad ay dapat daw pong iwasan, talikuran ng lahat ng ito. At yan ay binibigyan diin ng salita ng Diyos. Katulad ng binanggit din po ni Peter po doon sa ating text na ating binasa. Gayun din po, sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 22, binanggit din po mga salitang ito, "Abstain from every form of evil." Ibig sabihin, lahat ng uri ng kasamaan, dapat daw po ay layuan daw po natin ang lahat ng ito. At sabi nga pong ganyan, siguro magtatanong tayo sa ating mga sarili, kaya ba natin gawin ito bilang mga mananampalataya o Kristiyano? Pwede po. Yan ay mangyayari lamang po sa tulong ng banal na Espiritu Santo. At kapag tayo po ay nagpasakop po sa banal na Espiritu Santo, tutulungan niya tayo na kung saan maiwasan ang lahat ng ito. So yun po ang unang puntos dito. Kasi po, ang isang Kristiyano, hindi po siya makakapamuhay na merong kalinisan kung hindi niya iiwasan ang lahat ng ito. Pero magsisimula yan sa pinakaloob hanggang sa makita sa panlabas. Kailangan malinis muna yung ating kalooban, yung ating pinakapuso, at pagkatapos mabago yung pagnanais ng ating puso, at kapag ginawa po natin ito, sabi nga po, ito po ay magkakaroon ng manifestation po sa ating panglabas na pamumuhay. Ganun po na mangyayari po. Kaya sabi nga, true godliness works from the inside out. No? Sabi nga po, merong pagbabagong makikita sa panloob
At yung pagbabagong yun ay makikita po sa ating panglabas na pamumuhay. Kaya po, dito ay nagbibigay po ng paalala ang salita ng Panginoon. In Proverbs chapter 4 verse 23, kailangan daw po natin laging bantayan po yung ating puso na wag ho tayo na kung saan ay pag-arian ng mga bagay na kung saan ay hindi kaaya-aya sa mata ng ating Panginoon. We must guard our heart above all else, sabi niya. Sapagkat sabi nga pong ganyan, kung ano ang laman ng ating puso, antimano, yan ay makikita po sa ating pamumuhay. Kaya ingatan po natin ang ating mga puso. Kaya nga po, sabi nga po doon sa prayer po ni David sa ating Panginoong Diyos, O Diyos, sabi niya, siyasatin mo ako at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang lakad na kasamaan sa akin. At patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Yan ay isang uri po ng panalangin na dapat daw po ay maging panalangin po ng mga mananampalataya. Na lagi po tayong magpasuri sa ating Panginoon, sa ating puso, upang sa ganun daw po ay maging kaaya-aya po tayo sa Kanya. At kung masumpungan po, na kung saan tayo mismo makita natin na may mga paglabag tayo sa harapan ng ating Panginoon, marapat lamang po tayong humingi ng tawad sa Kanya at ang Diyos po ay nangako po sa atin na tayo papatawarin at Kanyang lilinisin mula sa ating mga kasalanan at karumihan at gagawin niya po tayong karapat-dapat. So yun po unang puntos dito. Ipinapakita na kung saan daw po ay mahalaga na makita po sa atin ito. Sabi nga pong ganyan, kailangan daw po magkaroon ng inward purity. Okay, kapag nangyari po ito mga kapatid, ay tawag dito, talagang makikita sa ating buhay ito. Yung pangalawa, ipinakita dito, resist spiritual attacks. Sabi po sa verse 11, Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passion of the world or passion of the flesh, which wage war against your soul. Alam po ninyo, sabi, merong paglalaban laging nangyayari po sa ating buhay bilang mga mananampalataya po ni Kristo Jesus. Sabi nga po, merong pakikipaglaban na nangyari sa ating kaluluwa. Sabi nga po ni Leonard Ravenhill, sabi niya ganyan, Christian life is not only a walk, but also a warfare. Ibig sabihin, meron talagang pakikipagdigma. Merong gerang nangyayari, mga kapatid. At yan ay pakikipaglaban kasi inaatake lagi yung ating kaluluwa. Sa totoo lamang po. At kung mapapansin po natin, sabi nga pong ganyan, meron pong sinasabing, meron pong sinasabing three enemies or great enemies of the soul. O pwede natin sabing, three great enemies of the Christian. Siyempre, unang-una yan, the devil. Walang iba kundi si Satan. Talagang trabaho niya na tayo ay linlangin. Trabaho niya na tayo po ay pasamain. Talaga yan ang job description po niya. At meron pong sinasabing the world. Yung the world na ito'y tumutukoy po, mga kapatid ko, dito daw po sa sistemang umiiral po sa mundo pong ito. Na kung saan, ito daw pong sistemang ito, inorganisa ito, na kung saan daw po, ito pong merong paglaban mismo sa ating Panginoon. Merong sistemang umiiral sa mundong ito na laban mismo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At sabi nga pong ganyan, si Satan patuloy niyang iniimpluwensya ng maraming mga tao na kung saan daw po ay yakapin ang sistemang ito upang sa ganoon ay lumayo sila sa ating Panginoon at hindi paglingkuran ng ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo, isang bagay lamang po ang mararamdaman natin dito na ikaw ay biktima ng sistema ng mundong ito, nakakalat po yan sa buong mundo. Umiiral siya sa sistema dito. Because Satan is the God of this world. Ayon po yan sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Dahil siyang Diyos ng sistema, Diyos ng salibutan ito, meron siyang sistemang pinapairal. At iniimpluwensya niya ang maraming mga tao na lumaban sa Diyos, tumalikod sa Diyos, huwag magpatuloy sa ating Panginoong Diyos. At sabi nga pong ganyan, yan ay kanyang trabaho. Kaya po, ipinapakita diyan, kapag ang isang tao ay naging, Kristiyano, ay naging biktima po ng sistemang ito, isa lang makikita nyo sa kanya, mananamlay na siya sa kanyang pananampalataya.
hindi na magbabasa ng Bible, hindi na mananalangin, hindi na dadalo sa gawain ng ating Panginoong Diyos. No? At yan ay talagang literal na nakikita, talagang ebidensya na kung saan ay makikita natin sa mga Kristiyano na bibiktima po ng sistema ng mundo pong ito. Okay? At gayon din po naman, itong sinasabi pong the flesh. Alam mo, ni atin ito, lahat ito, na laging talagang merong pakikipagdigma, pakikipaglaban tayo lagi dito sa ating katawan, sa ating laman. At alam po natin ito, mga kapatid, sabi nga pong ganyan, ito ang pinakamabigat nating kalaban. Walang iba kundi yung ating sarili. Kasi sabi nga pong ganyan, di ba? Itong isip natin ay lagi talagang inaatake ni Satan ito para bumalik tayo sa dati nating gawi, bumalik tayo sa dati nating mga pag-uugali na kung saan po ay mangyari ulit yung mga dati nating ginagawa nung wala pa po tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman po, mapapansin natin sa Word of God, ang Word of God ay patuloy po nagbibigay po ng paalala po sa atin na kung saan sinasabi po sa salita ng ating Panginoong Diyos, itong mga desire na ito ay dapat daw pong mamatay. At para daw po mangyari ang lahat ng ito, mga kapatid, kailangan daw po lakaran natin ang kalooban ng Panginoong Diyos, pagharian natin ang banal na Espiritu Santo sapagkat siya ang mag-aakay po sa atin para po tayong magtagumpay bilang mga Kristiyano sa mundong ito. Now, tingnan natin ito. Sabi po sa Galatians chapter 5 verses 16 to 17, sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyan kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu. At ang Espiritu naman daw po ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa. Upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. So magkalaban yung dalawa. Kaya kapag pinagarihan ka ng Holy Spirit, antimano, lalabanan mo ang mga gawa ng laman. Okay? Pero kapag naghari sa iyo ang gawa ng laman, antimano, unti-unti kang lalayo sa kalooban ng Panginoong Diyos, sa banal na Espiritu Santo. At alam naman po natin ang bunga nito. Di ba? Kapag umayon tayo sa Holy Spirit, ang bunga nito ay buhay. Kapag sinuway natin ang Holy Spirit, namuhay tayo ayon sa laman, ito ang magdudulot sa atin ng kamatayan. Kaya po yun ay pinapakita po ng salita ng Diyos na kung saan ay dapat po maging alerto tayo sapagkat napakahalaga po mga kapatid. Sabi nga pong ganyan, di ba? Naalala ko yung isang chief Minsan merong nagtanong sa kanya sabi niya ganyan paano daw po magtatagumpay daw po ang buhay ng isang tao sa buhay na ito. Okay? At sabi niya ganyan, para daw po magtagumpay, alam naman natin, sabi niya ganyan, meron pa laging naglalaban. At ginamit niyang illustration, dun daw po sa loob ng isang tao, merong paglalaban lagi. Merong asong itim at merong asong puti. Sabi niya ganyan, kapag nanalo daw po, at lagi daw po naglalaban itong dalawang asong ito sa loob ng isang tao. At may mga pangyayari na nagwawagi daw po yung asong itim. At pagkatapos, may mga pangyayari din naman daw po na nagwawagi daw po yung asong puti. At sinabi po ng kanyang nasasakupan, Chief, sabi nilang ganyan, sino kaya ang magtatagumpay sa huli? Sabi nilang ganyan. Sabi niya, ang magtatagumpay daw po sa huli ay kung sino ang iyong pinapakain. Ibig sabihin, kung ang pinapakain mo ay ang asong puti, siya ang magtatagumpay sa huli. Kung ang pinapakain mo ay asong itim, siya ang magtatagumpay sa huli. Yun ay isang illustration po doon sa sinasabing work of the flesh at doon sa will ng ating Panginoon. Kapag naghari ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, sabi nga po magtatagumpay tayo. Pero kapag naghari ang gawa ng kaaway o sinasabing fruit of the flesh or work of the flesh in our lives, matatalo ho tayo at hindi ho tayo magtatagumpay. Kaya yung pinapakita po ng word, sabi nga po ng isang preacher, do not feed the flesh, sabi niyang ganyan. Huwag mo pakainin ang laman mo.
Okay, kaya dapat iwasan natin ang lahat ng ito upang sa ganun magtagumpay po tayo sa buhay na ito. Yung pangatlo po, pinakita diyan according to verse 12, live with honor in public. Kailangan daw po mamuhay tayo, sabing ganyan ang salita ng Panginoong Diyos, ginamit niya dito sa verse 12, maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hentil, sabi ng salita ng Diyos. Kailangan mamuhay daw po tayo na mayroong karangalan. Alam naman natin ang mundo pong ito, nakatitig po sa atin. Okay? At pinanonood nila tayo. Konting pagkakamali mo, talaga makakarinig ka talaga sa kanila. Lahat ng ginawa mong maganda, sabi nga po ngayon, marami kang ginawang maganda, pero sa isang pagkakamali, burado ang lahat ng ito. Kaya naman po, ang Biblia po ay lagi po nagpapaalala po sa atin na kung saan daw po, maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hentil, upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo gumagawa ng kasamaan, ay makita nilang inyong mabubuting gawa at walatiin nila ang Diyos na sa araw ng pagdalaw. Ngayon po, anong ipinapakita dyan? We must practice, sabi nga pong ganyan, honorable conduct. Kailangan daw po sanayin natin ito sa ating mga buhay. Hindi yung minsanan lamang po. O kaya naman, itong araw ito, ipapractice ko ito, no? Pagkatapos, so ng mga araw, hindi ko na ipapractice. Hindi. Dapat sa pag-araw-araw nating buhay, ay dapat sanayin po natin na kung saan tayo po ay makapamuhay ng isang marangal na pamumuhay sa buhay na ito. Naalala ba ninyo yung sinasabi po sa Word of God? Sabi nga po sa Matthew chapter 5, verse 14 to 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan ito, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi na sinisindihan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Sabi ng Bible, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong mga ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at walhatiin nila ang inyong amang nasa langit. Kaya po dapat patuloy po nating ipinapractice ito. Okay? Hindi dapat mamatay yung ilaw, kundi dapat nagpapatuloy po yung ilaw. Hindi yung ilaw itinatago, dapat yung ilaw inilalantad, mga kapatid. Pangalawa, ipinakita dyan the purpose of honorable conduct. Kasi meron tayong layunin kung bakit po natin ginagawa ito. At ang layunin po natin, mga kapatid, ay sabi nga pong ganyan, walang iba kundi to glorify God. Bagamat, alam natin lahat dito, may mga salita na sasabihin sa atin ng mga unbelievers. Hindi maiwasan po yan. Minsan, lalaitin nila kayo. Minsan, may mga salita na kung saan hindi ka aya-aya na sasabihin nila sa atin. Pero ang salita ng Diyos, according to Matthew chapter 5, verse 11, ay nagpapaalala po sa atin. Sabi niya, mapapalad kayo kapag kayo'y nilalait, inuusig, pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. So, wag nating pansinin ang lahat ng ito. At sasabi sa Bible, mapalad daw po tayo kung may mga ganyang batikos po sa atin. Wag lamang po yung batikusin tayo at pagsalitaan tayo ng sabihin natin na talagang ginagawa po natin. Ito ang dahilan kung bakit nila tayo inuusig dahil hindi makita yung ilaw. Pero kung ginagawa natin yung ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, at tapos nilalait nila kayo, inuusig nila kayo, wala kayong dapat ipag-alala sa lahat ng ito. Sapagkat talagang yan ang natural na nangyayari po sa mga tunay na mga mananampalataya. Talagang merong pag-uusig, merong panlalait na makikita po natin. So ano man yung sasabihin nila, okay, wag ho tayong maapektuhan. Kahit na magsalita sila ng laban sa inyo, wag ho kayong magpapa-apekto. Sabi nga nila sa mundo daw pong ito, ang pikon, talo. Kaya kung mapipikon ka at aakto ka ng masama, lalabanan mo sila, wala na yung ilaw mo. Ibig ko sabihin, magpapakita ka na ng hindi magandang patotoo na ito ay hindi na po magbibigay ng karangalan sa Diyos at sa buhay mo. Pangalawa, pinagita rin dito, what unbelievers see. Okay? Hindi naman natin mapiplease yung mga pagtingin nila sa atin At kung makikita po natin, yung kanilang sinasalita, okay, yung kanilang nakikita, alam naman natin, pagdating ng araw, sabi nga pong ganyan, ang Diyos po ang siyang gagawa at kikilos po sa lahat ng ito para tayo itindig bilang mga mananampalataya po ni Kristo. Kaya naman po,
pinapaalala po sa atin ang salita ng Diyos. Sabi nga po, darating ang araw, anuman ang pangungutya, panlalait, pag-uusik na sinasabi nila, anuman yung nakikita nila sa inyo na kung saan ay hindi tamang pagtingin, darating ang araw, sinabi po ng Luke chapter 19 verse 44, wawasakin ng Panginoon at lilipunin ang lahat ng mga tao na kung saan ay gumagawa ng kasamaan sa mundo pong ito. Wala silang iiwang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Panginoon. Alam mo ninyo, yung buhay natin isang buhay na patotoo. At ginagamit tayo ng ating Panginoong Diyos sa mundo pong ito para mas maliwanagan ng maraming mga tao. Okay? At sabi nga pong ganyan, ang presensya ng Diyos na nasa ating buhay, ay minsan ginagamit po yan ng ating Panginoong Diyos na para bagang binibisita niya ang bawat lugar para ihayag ang kanyang kalooban, ang kanyang mabuting balita ng kaligtasan, maging ang kanyang banal na presensya. Kaya nga po, isang blessing para sa atin na tayo po ay magamit po ng Panginoon sa buhay nating ito. At ipinapakita po ng salita ng Diyos na kapag pinagamit natin ang buhay natin sa ating Panginoong Diyos, sabi nga pong ganyan, pagdating ng araw na yon, ay gagantimpalaan tayo ng ating Panginoong Diyos. Glorify God on the day of visitation. Kasi merong mangyayaring visitation pagdalaw talagang ating Panginoon. Pero lagi nating tandaan ito, na ang dalaw ng ating Panginoong Diyos ay mararanasan lagi ng kanyang mga tunay na mga anak na nagpapatuloy po nagliliwanag at nagiging asin ng sanlibutang ito. So yun po ang paalala sa ating Apostol Pedro sa mga oras na ito. Doon po sa pinagbulay-bulay natin ang kanyang mga salita sa 1 Peter chapter 2, 11 and 12. Living godly lives in a pagan society. Tayo po'y manalangin. Let us pray. At sa pagkakataon pong ito, lumapit po tayong lahat sa ating Panginoong Diyos. Magpasuri po tayo sa Kanya. Panginoon, narito kami sa iyong banal na harapan. Ano man nakikita mo, Panginoong Diyos, sa aming buhay, na kung saan, kung kami may biktima ng sanlibutan ito, ng sistema, biktima kami, Panginoon, ng worldly desires, ng sinful desires, ng fleshly lust. Lord, hinihiling po namin sa iyo, Panginoon, humingi kami ng tawad sa iyo, na kami po yung patawarin at linisin at gawin niyo po kaming karapat-dapat, Lord. At hiling namin na ang liwanag ni Kristo Jesus ay patuloy po magliwanag po, Panginoon, sa aming mga buhay. Gamitin niyo po ang buhay namin ito, Lord God, na kung saan makapagbigay ng kapwa at kalwalhatian sa iyo. At lagi niyo kaming patnubayan ng Espiritu Santo at pagharian, Panginoon. Maraming pong salamat at gayon din po naman aming dalangin, O Diyos, yung mga kapatid naming may karamdaman ay patuloy po niyong abutin, Panginoon, ang mga kapatid namin sa Jesus Dwelling House Church, sa Victorious Church in Christ, sa Divas, at iba pa mga kapatid namin at nanonood sa live stream. I pray, Father God, for your healing touch be upon their lives. I declare, God, your word, by the stripe of the Lord Jesus Christ and by His blood, I declare they will heal in Jesus' name. At Lord, ngayon po, inilalatag po namin sa iyo ang aming mga kahilingang panalangin na kayo po, Panginoon, ang tumugon ng lahat ng ito. Panginoon, katuloy yung pangako sa amin, kapag kami sumampalataya na natanggap namin, na kami tinugon na po ninyo sa aming mga kahilingang panalangin, tunay, Panginoon, mararanasan po namin ito. Lord God, maraming po salamat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. At inaangkin namin na kami po ay answer prayer. I-God mo ang bendisyon pagpapala sa bawat isa. Pagpalain po ninyo ang buhay ng iyong mga anak at ingatan ng bawat isa. Pagpalain po ninyo, O Diyos, ang kanilang sambahit, ingat at iligtas. Pagpalain din po kabuhayan, trabaho, negosyo. Pour out your blessing abundantly by faith we receive it in Jesus' name. Sumanyang pagpapala ni Kristo Jesus, pag-ibig ng Ama at pag-isa sa banal na Espiritu Santo. Amen. God bless po.